Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, akala mga paninira, abot yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 91 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 87 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 83 na mga comments. Nandiyan rin po si Benjamin Maypay. Meron siyang 54 na mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 39 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin po nag-shares ng ating mga videos, at doon po sa mga viewers natin na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Maria Hermenegilda Panso, Elazar Tony Hinobi, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Barbara Butler, nagbigay sa atin ng 5 Australian dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Josephine Abiba, Jen Medina, Aurora David. Nandyan rin po si Masking Digma, Florifigo Mapak, Julieta Menes, Hearts Umar Dia. Nandyan rin po si Chet Salabet, Jasuan May Miano. I-shoutout natin si Juan Penging, Ani Hoson, Tones Calatrava, Jillian Quezon, and hi to Jenny Howard. At syempre, acknowledge natin ang lahat ng mga kababayan nating mga senior citizen. And also, i-greet natin ang happy birthday kay Elizabeth Balinget. Siya po ang sister ni Marites Laudato Makabayan. And also, happy birthday kay Evangeline Sanchez at siya sa kanyang mother. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, kahapon mga kabayan ko, alam niyo ba ang daming umatake kay Sir Ivan? Ang daming umatake ng mga DDS trolls doon sa ating last vlog. Nabuhay yata. Baka siguro nagtawag sila ng backup mga kabayan. Inatake si Ivan eh. So, may napansin ko doon sa kanilang comment. Kasi sabi pa lang mga kabayan, may nag-comment doon na sabi niya nakakahiya daw sa Sir Ivan kasi daw Bisaya tayo mga kabayan. Dahil daw Bisaya si Sir Ivan, sabi niya bakit ko daw sinuportaan yung Marcos o yung pro-admin na administration mga kabayan. Bakit ako sinuportahan? Bakit daw hindi Duterte? Hindi niya alam mga kabayan na yung mga Marcos, honestly, hindi po nakakaalam no, yung mga tanga ng mga DDS, hindi po nakakaalam, sila po ay Bisaya, Waray plus Ilocano, ang lahi po ng mga Marcos mga kabayan. Baka siguro hindi na alam, taga saan ba si former First Lady Imelda Marcos?
Di ba taga Tacloban? And then sila po si mga Romualdez taga Tacloban. So si Pulakay, siya po ay taga Ilocos Norte mga kabayan. So yun po, Bisaya, Waray, Ilocano. Pero kapag sinasabi nila na dahil daw Bisaya si Ivan, bakit ko daw hindi suportahan yung mga Duterte? Syempre, ang mga Duterte hindi naman kasi maganda ang kanilang ginagawa. At dapat doon lang po tayo sa tama mga kabayan. Unlike doon sa mga DDS na mga vlogger, mga DDS po na mga oto-oto na kahit alam na po nila ng pinagagawa dito ni Sara Duterte, mga pinagawa po ni Digong, well sila po ay takip mata makabayan kasi sila po ay merong natatanggap monthly na kulay green makabayan, di ba? Yan po ay totoo. Kasi noon, meron po nag-offer ka sa Evans. Galing po sa kabilang kampo makabayan. Kaya alam na alam ko yan. Tapos tayo pa, ang lagi dito pong pinagbibintangan makabayan, bayaran daw sa Ivan. Magkano daw makabayan? Ang talent fee sa Ivan is 135 million pesos confidential funds. Ganun po kalaki po ang talent fee sa Ivan. Di ba? Gonggong talaga eh. Kahit Bisaya sa Ivan, it doesn't mean susuportan ko po yung Duterte. Ang paniniwala sa Ivan, ang magaling po na lider dito at dapat talaga pong mamuno po sa ating bansa, ating pong current president po na si PBBM. Kasi siya po ay magaling po na leader makabayan. Totoo lang makabayan, sa dinami-dami po ng mga pamamabatiko sila noon pa man na hindi pa po vlogger po si Ivan, marami na po akong nakikita po, narinig, mga ipinalabas po sa mga videos, sa mga YouTubes, mga sabay-sabay po sa mga mainstream media na tungkol dito sa mga Marcos. Kasi nga sa mga nangyari sa kanilang makabayan na kung sila po di ba ay na-exile at saka sila po ay napatanggal po sa peso dahil daw sa pangungurakot. Dahil po sa Marcelo makabayan. So sa time na yon, honestly, nabulag pa po si Ivan. Hanggang nakilala ko, unti-unti po yung mga Marcos makabayan. Sa ngayon, nakumpara ko, Marcos versus Duterte, napakalayo talaga po ng Duterte dito po sa mga Marcos makabayan. Napakabait ang mama na yan. Napakabait po ni PBBM, napakabait po ni Felisa, mabait po yung mga Marcos makabayan. Tsaka yan po itataktaran nila eh. Yan po ay dugo ng makabayan. Kaya nga minsan may inis ako. Sa totoo lang makabayan, minsan nainis po si Ivan. Bakit? Ang dami nang umatake sa kanila, ang dami po mga pagkakusa sa kanila makabayan na alam mo natin hindi yan totoo, pero bakit hindi ho yan? Hindi ho yan pinapansin po ni PBBM. Kung yan po sa panahon po ni Digong makabayan, di ba? Pitikin ka agad, korten ka, or baka ikaw po ay ipapatigi makabayan. Correct if I'm wrong? Ganun po ang mangyayari sa panahon po ni Digong. At yan po ay kabaliktaran po sa panahon po ni PBBM kasi nga, ulitin na po natin dito, napakabait po yung mama na yan. At saka doon po sa mga nagsasabi na si Ivan ay bayaran, I can assure you that hindi po bayaran si Ivan. Ang ginagawa natin dito, ito po ay honest vlogging lamang. Kung ano akong nakita dito, ito po ay base po sa aking pananaliksik makabayan, mga informations po nakita natin dito, tungkol po sa mga Marcos at tungkol po dito sa ating gobyerno, doon po tayo sa tama. Wala pong binayaran po na vlogger si PBBM. Bakit? Si PBBM, siya po ay napaka-kuripot na tao makabayan. Kuripot eh. Totoo lang, kuripot talaga si PBBM makabayan. Kaya masasabi namin minsan kami mga vlogger po ng Marcos or ng admin vlogger, lagi namin masasabi, sana all. Kasi nga sa kabila, alam mo natin yung bayaran makabayan. Kaya lagi namin masasabi dito, sana all. Pero siyempre, doon dapat tayo sa tama. Kahit hindi po binayaran si Ivan ng Marcos admin, walang problema. As long as nasa tama tayo makabayan. Okay? So anyways, bana tayo. Napapansin ko makabayan, hindi ba kayo nahiwagaan sa dito po sa sitwasyon po kay Zuleika makabayan? Napansin ba natin kung gaano siya dito mas high profile pa po? Mas high profile pa kay BP Sara. Kasi nga makabayan ko, kahapon, kung hindi ko nakakamali, di ba meron pong sinabi si General Torre, nandun po sila sa hospital makabayan sa St. Luke. Merong binasa doon, itong si General Torre na tungkol doon sa ililipat siya sa Veterans Hospital Makabayan. At saka meron pong binasa doon, ito pong si General Torre, kung sino lang po dito ang merong authority or access na pwedeng bumisita dito kay Zuleika Makabayan. Di ba ang binasa doon or binanggit doon na Secretary Makabayan? Secretary.
Mga bagong na-apply po na secretary kay Zulaika. Bakit secretary si Ivan? Mukhang secretary talaga eh. Ang may access lang po mga kabayan, ito pong si Bato de la Rosa, ito pong si Senator Amy Marcos, at saka ito pong si BP Inday Sara Makabayan. Di ba sila pong tatlo, aside po sa doktor or yung physicist po ni Zulaika Makabayan. So, bali apat. Doktor, Bato de la Rosa, si Senator Amy Marcos, at ito pong si Sara Duterte Makabayan. Kaya lang, kahapon, may nakita tayo na iba pong personalidad DDS na bumisita do Makabayan. Sino Sir Ivan? Di ba nakita natin si Bongo? Di ba nandun si Bongo Makabayan? PayPal talaga eh. Nandun si Bongo at saka ito pong si Jimmy Bundok Makabayan. Di ba pumunta doon si Jimmy Bundok? And also the other day, nakita na po natin na pumunta doon, ito pong si Marcoleta Makabayan. Nakita natin doon, di ba mga hard-headed talaga eh. Sila po ay, of course, si Jimmy Bundok Makabayan kasi siya po ay tatakbo bilang senador na nasa ticket po ng mga DDS Makabayan. Ito pong si Bongo, siyempre siya po ay re-electionist. And also ito pong si Marcoleta, tumakbo sa ticket po ng DDS. So kailangan po nila pong magpapaipal Makabayan. At dito nakahanap sila ng opportunity na dapat sila ay didikit kay Zulaika kasi nga si Zulaika Makabayan, napakainit po ang issue nitong gonggong. Nitong babae ito Makabayan. Napakainit kasi yung issue niya Makabayan. Pinainit kasi ni Sara Duterte. Kaya ito po mga politiko na to, kasama po doon sa DDS Makabayan, kaya hindi sila nagdalawang isip, dumikit kay Zulaika para po for publicity Makabayan. Normal ho yan. So, nakita sa ito ng opportunity at saka gin-grab nila yung opportunity Makabayan na dumikit dito kay Zulaika para po sila makita po sa mainstream media. Yan po ang ginawa. Pero very hard-headed sila Makabayan. Hindi sila sumunod sa utos po, order po galing po ng DILG Makabayan or CILJ na yun po ang sabi na dapat lang mo pumunta doon si Bato, si Senator Amy Marcos at saka tong si Sara Duterte. Ngayon Makabayan, para clear ho tayo, para sabihin po ng mga DDS na tama ang sinabi sa Ivan, let's watch this. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG, John B. Kimulo. Ma'am? O, di ba? Apat Makabayan, Dr. Bato, Senator Amy at saka si Sara Duterte. Apat lang po pwede. Pero bakit pumunta itong si Marcoleta? Bakit pumunta itong si Jimmy Bundok and also si Bongo Makabayan? Di ba hard-headed? Yan bang gusto nyong iboto Makabayan? Gonggong talaga eh. Hindi sumunod po sa rules Makabayan. Yan ang ayaw ko sa mga DDS. Kapag kasi ka po ay didikit po sa mga DDS Makabayan, magiging tanga ka, magiging bobo Makabayan at magiging diktador. Di ba? Sino ang diktador ng Makabayan? Si Sara Duterte. Diktador yung gonggong na yun eh. Kasi nga dito po sa issue Makabayan, ibabalik ko lang no. Doon po, naalala ko yung first po niya na press con Makabayan nung nakapasok na ko siya doon sa House of Representatives. Di ba nag-press con siya Makabayan? At doon natin nakita po sa kanyang mismong Facebook account na OBP, sa Vice President po na Facebook. So meron siyang sinabi doon kung bakit daw siya pumunta kaagad-agad doon kay Zulaika Makabayan. Ito recap. Doon po, ito po galing po sa kanyang first na press con Makabayan. Hindi yung press con na yung sa midnight, hindi naman talaga press con yun eh. Yun po ay vloggers interview Makabayan. So yung press con talaga sa OBP, 'di ba sabi niya, dali-dali daw siyang pumunta sa house doon po sa detainee station po ni Zulaika Makabayan kasi daw nag-iyak-iyak noon. Kasi according daw kay Zulaika Makabayan, meron daw pumunta doon ng mga tao, meron kasamang kapulisan, marami daw Makabayan, kasi daw siya po ay ililipat doon sa Women's Correctional. Di ba doon siya noong una hindi pa siya nagpanik Makabayan.
kundi umiyak-iyak lang siya kasi ayaw niya pong lumipat doon po sa Women's Correctional mga kababayan kasi according sa kanya, pero actually valid naman pong sinabi po ni Zulieca kasi nga siya po ay attorney mga kababayan, hindi naman kasi talaga siya convicted. Siya po ay isang resource person mga kababayan, pero siya po ay nasa in contempt. So kaya nga nagreklamo siya, ayaw niya doon sa Women's Correctional. Pero nakalimutan ba niya mga kababayan, saan nakalagay ito pong si Cassandra Leong? Di ba nandun po sa correctional mga kababayan? Tsaka hindi pa po convicted ng time na yon, ito pong si Ong, nandun na po siya sa correctional mga kababayan. And also si si Mayor Goo mga kababayan, nung wala pa pong kaso si Goo, nandun na po sila sa Women's Correctional. Nagreklamo ba sila? Diba hindi mga kababayan? So dito, merong napaka-bias. Napaka-bias talaga. Kaya nga yan po pinigilan kagad po ni Sara Duterte. Kasi sila po ay kasintahan makabayan. Kasintahan daw eh. So ngayon, patuloy tayo. Doon pa sa sinabi po niya ni Zulieca makabayan kung bakit siya umiyak na ng umiyak kasi aside pa daw na siya po ay babasahan ng order galing po sa House ang kanilang mga cellphones makabayan. Di ba kinonfiscate? Diba? Dalawa po na cellphones kinonfiscate. Ang sa kanya and also sa kanya pong kasama po na attorney makabayan. Diba? Kinonfiscate yun. Doon na po nag-umpisa, nag-hysterical, nagpanic itong si Zulieca. Ngayon, tumawag na po siya doon kay Sara Duterte makabayan. I am very sure nakita niyo na po to na siya po ay dali-dali daw siyang pumunta doon sa Zulieca makabayan and then dahil napag-alaman niya na kinuha daw yung dalawang cellphone makabayan kasi nga isinumbong ito ni Zulieca doon kay Sara Duterte. So tinawag niya kagad po yung Sergeant at Arms and also yung mga taong pumunta doon makabayan. Kinuha ni Sara Duterte yung cellphones ni Zulieca at yung kanyang kasama kasi daw bawal daw makabayan. Bawal daw na i-confiscate yung cellphone sa mga detainee. Diba yun ang sabi niya? Nakalimutan ba niya makabayan na lahat po ng mga na-detain po sa Senado, na-detain po dyan sa Kongreso, diba meron silang limit sa paggamit po ng cellphone makabayan? At yan po'y kinonfiscate po. Sinong unang sabi niyan? Si Ka Eric at saka ito pong si Badoy makabayan. Di ba sinabi niyan? And also sinabi na po ni Leong, kinonfiscate daw. And also si Cassandra Leong, si Mayor Goo, di ba kinonfiscate yung makabayan kanyang cellphone. Nagreklamo ba sila? Di ba? Hindi. So, very, very unfair makabayan. Dahil lang sa cellphone, nag-hysterical siya, doon po nag-umpisa makabayan. Doon po nag-umpisa, nagalit si Sara dahil po sa cellphone. Ano kaya ang nandun po sa cellphone makabayan? Yan po yung malaking question ngayon. Di ba napansin ba natin sa mga post po ng ibang mga vlogger, anong meron sa cellphone po ni Zulieca kung bakit siya nakaganon makabayan? Nandun kasi ang mga ebidensya. Hindi kaya merong hubobo. Joke lang. Hindi kaya nandun po yung mga kailangan natin pong makita or kailangan pong makita ng mga congressman makabayan. At dapat rin po makita ng taong bayan. Nandun kaya? Kasi doon nag-umpisa eh. Kahit i-review natin yan kung saang portion nagalit na itong si Sara Duterte. Doon po sa cellphone makabayan. And after that, di ba sinabihan niya yung police and also yung Sergeant at Arms, yung mga nagpuntahan doon makabayan. Kasi kapag daw, hindi ibabalik yung cellphone ni Zulieca sa yung kanyang kasama, kakasuhan daw sila ni Sara Duterte makabayan. At syempre, natakot kaagad yung mga tao doon makabayan kaya binalik po yung cellphones. So nasabi po ni Sara doon po sa interview makabayan, sa interview with the vloggers, that is midnight time, di ba ang sabi niya, kinuha niya daw kasi sinabihan niya kapag hindi daw ibabalik yung cellphone ni Zulieca sa yung kasama niya, kakasuhan niya ng ganun-ganon. At saka wala na silang authority kukunin yung cellphone at saka baka daw anong gagawin doon sa cellphone makabayan o baka kalikutin daw, anong titingnan doon, kaya kinuha niya kagad. Bawal daw yung makabayan. Bawal ba talaga yon? Meron ho yan sa rules po ng House of Representatives makabayan. Babasahin natin. So according dito po sa statement po, kahapon makabayan, galing po sa House of Representatives, dito po sa number 2, then po sa number 2, sabi dito, confiscation of phones. The claim that detainees' phones were confiscated is false. Hindi totoo makabayan.
as part of an establishment o as part of established security protocols, detainees, ang liit kasi, and their companions are subject to specific time limits for phone usage. Nandiyan na po sa kanilang house rules mga kabayan. Protokolo nila na meron pong limit sa paggamit po ng cellphone. Sabi ba dito, Attorney Lopez and her companion voluntarily surrendered their phones after being politely informed by duty officers that their allotted time had ended. These protocols are uniformly enforced to maintain order and security within the facility and apply to all detainees without exception. Diba? Rules na ho nila niya makabayan. Pero bakit nagalit si Sara Duterte na kinuha ang cellphone po ni Zulaika? There is something wrong here. At bakit biglang naging smooth yung Sergeant at Arms makabayan? Rules na ho nila yan. Bakit sila natakot? Bakit ibinalik agad po ang cellphone doon kay Zulaika makabayan? Diba? Parang hindi maganda talaga eh. Diba dapat be strong sila? Dapat kasi nga meron silang house rules, dapat i-implement nila na ng totoo makabayan, yung walang halong takot. Dahil diba na si Sara isang vice president, diba? Under ho siya ngayon dyan po sa premises ng house makabayan. Dapat ang rules na masunod dito, yung house, hindi po kay Sara Duterte. Doon natin nakita itong si Sara na siya po ay diktadura makabayan. Diba? Diktadura talaga eh. So anyways, for the makabayan. So dito rin po sa post, ni Senator Chis Escudero, 'di ba? Alam mo natin na meron siyang sinabi makabayan dito po kay Sara Duterte, doon po sa kanyang time po na pag-atake sa ating gobyerno, sa pag-atake na sa mga congressman, lalo na sa pagbabanta niya doon kay PBBM, kay Felisa at saka Speaker Martin Romualdez at saka ang kanyang pag-akusa doon kay FL Lisa makabayan. So sabi po ni Chis Escudero, she should keep in mind that as a public official, she has a duty to set an example for the personnel in the office of the Vice President and our fellow Filipinos, especially our children. I urge those who are close to her, those who truly care about her as a person and as a leader, to advise her to refrain from making this indecorous and possibly criminal statements in public. This do not benefit the Vice President, her office, or our country. So, doon po sa sinabi po ni Senator Chis Escudero, talaga pong nasampal ito pong si Sara makabayan. Ang ibig sabihin ni Chis, in short, hindi siya maganda po na role model ang ginawa ni Sara Duterte. Kasi nga ang hinawakan niya na posisyon makabayan, the second highest position po diyan po sa Pilipinas, sa ating pong gobyerno. So dapat umasta siya accordingly po sa kanyang posisyon makabayan. Dapat magiging role model. Ngayon, sa post na yung makabayan, nagbasa-basa ako doon. Ano nakita mo, Sir Ivan? Nanawagan po ang mga netizen. Kasi nga, doon po sa post na yung makabayan, ang daming comment eh. Hindi ko lang kamali, umabot yata ng 3,000 plus ba yun? Or almost 4,000 ang comment doon. So, nagganon-ganon ko makabayan. While scroll ko doon sa baba, may nakita akong ang dami pong comment. Hashtag Senator Chis Escudero, Vice President. Nag-gets ba ang ibig sabihin makabayan? So doon po sa hashtag, ang panawagan nila, gusto na nila na ito pong si Senator Chis Escudero maging Vice President makabayan or papalitan ni Chis itong si Sara Duterte. Kasi nga maraming galit po kay Sara ngayon makabayan. Totoo lang, maraming galit ngayon kay Sara Duterte. Aside doon sa mga DDS na mga tanga at mga gunggong makabayan, maraming galit ngayon ng mga netizens dito kay Sara Duterte at sila po ay nanawagan ngayon na dapat na daw ang papalitan po ni Chis Escudero makabayan. Kasi nga 'di ba si Chis po ang third highest posisyon diyan po sa gobyerno natin. Si Chis po ang hawak ngayon kasi siya po ay Senate President makabayan. Diba? So kapag itong si Sara Duterte, siya po ay makakasuhan, ma-impeach or tatanggalin po sa pwesto makabayan kasi nga siya po ay dito, hiwala na po sa katinuan, meron pong mental illness, sinto-sinto makabayan at saka may tupak po yung utak kapag magalit makabayan. So hindi siya fit bilang Vice President because we deserve a better Vice President makabayan. Kaya nanawagan po ang taong bayan na dapat daw si Chis na ngayon ang magiging Vice President. Tingin ko lang makabayan, tanong ko lang, okay na ba sa inyo na si Chis Escudero ang magiging Vice President?
Please comment sa baba, babasahin natin yan mamaya mga kabayan. And also, meron pong pumoto kung bakit galit rin po itong si Sara Duterte mga kabayan dito po kay Chis Escudero, at saka may nakita kasi kaming anggulo kung bakit gano'n rin po si Sara dito kay Chis Escudero. Bakit si Ivan? Kasi si Sara Duterte mga kabayan, siya po ay insecure plus inggit dito po kay Chis Escudero. Correct if I'm wrong, DDS. Siya po ay nainggit mga kabayan. Kasi alam ho natin ang nangyari kung bakit bigla ang naging Senate President ito pong si Chis Escudero mga kabayan. Impeachment ba yun? Di ba bigla makabayan? Di ba napalitan niya ito pong si Meg Subere? Kasi siya po, ito pong si Meg makabayan, ayon po sa mga sabi-sabi nila, at saka according po doon sa mga political analyst, na pinagkaisahan daw itong si Meg Subere makabayan. Kaya nagkaroon po ng botohan, impeachment nga. Nagkaroon po ng boto makabayan, kaya naupo po itong si Chis Escudero. Yun po ang nangyari, kaya napalitan po itong si Meg Subere makabayan. At saka yung asawa ni Meg Subere, joke lang. Yung asawa ni Meg Subere, nandun makabayan. Kasama po si Bato de la Rosa. Diba? So ngayon, kung bakit ko nakita yung anggulo makabayan, ito pong si Sara Duterte ay insecure at saka nainggit po dito kay Meg Subere kasi gusto rin po ni Sara Duterte yun rin po ang mangyari doon po sa House makabayan. Naalala niyo ba ang press con po ni Sara? Di ba sabi niya nagstay siya doon sa office po ni Pulong Duterte, tas nung tinanong siya ng mga reporter makabayan kung anong plano niya, kailan ba siya aalis po sa house or hanggang kailan ba siya magstay po sa house. According sa kanya makabayan, doon na po siya magstay. Baka daw this coming Monday, ngayong araw makabayan, magiging Speaker of the House na itong si Sara Duterte. Di ba yung bagang sinabi makabayan? So doon pa lang po, gusto niya na palang maging Speaker makabayan. Gusto niya na po maging speaker. Kasi noon makabayan, 'di ba, putok-putok talaga 'yon yung balita noon, talagang pumutok yung balita na 'yon na gustong palitan po ni GMA ito pong si Speaker Martin Romualdez na maging isang speaker makabayan. Pero hindi po 'yun nangyari kasi yun po yung napagilan makabayan. At nakaabot kaagad po information doon kay Speaker Martin Romualdez. Diba, siguro hindi yun nangyayari sa kan GMA, bago gusto niyang siya na po ngayon ang papalit kay Speaker makabayan. Yun ang kanilang plano para po matanggal sa pwesto itong si PBBM. Diba yan pong sabi niya makabayan hanggang Lunes na doon sa Congress para daw mapalitan na niya ito pong si Speaker Martin Romualdez. Diba, gunggong talaga Ganon ang kanyang plano makabayan. Nagmamadali, gusto maging presidente kaga makabayan. Pero hindi na yan mangyayari this coming 2028. Bakit? Kasi wala na po siyang suporta sa mga loyalista at saka sa Marcos supporter makabayan. At hindi rin po siya susuportan po ng mga Pinklawan kasi galit na galit po ang mga Pinklawan, dilawan sa mga Duterte makabayan. Diba? Hindi na po yan mangyayari. Hindi na po makakabalik po ang Duterte sa kapangyarihan makabayan. This coming 2028, wala po yan si Sara Duterte. Diba? Grabe ang kanyang ambisyon makabayan, no? Gusto niyang mag-jump kaagad Hindi kasi sila makakahintay dito. Yan po kasi napakapangit, maggunggong na to, hindi kasi makakahintay. Kaya lagi silang nanawagan ng EDSA People Power makabayan everyday para po lalakas ang kanilang panawagan na magkaroon po ng People Power makabayan. Hanggang ngayon, wala pa rin pong wala pa rin pong dumagdag sa kanila ng mga tauhan, kundi the same pa rin po. Kahit anong gawin lang mga panawagan, mga malaki pong channel makabayan, mga kilalang kilala po na mga vlogger, and also Sara Duterte. Diba hindi pa rin po sila nag-prosper makabayan? Nakaroon ba ng people power? Until now, wala pa rin po. Bakit? Mahal po ng taong bayan si PBBM, di ba? So before tayo magpatuloy po sa ating topics makabayan, siyempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Tuloy-tuloy ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungang makabangon ang lahat ng naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Inikot ng Pangulo ang mga lalawigan sa Northern Luzon at pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda.
Muling tiniyak ng Pangulo na walang maiiwang Pilipino, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sinuyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang norte na kabilang sa mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Una niyang pinuntahan ang probinsya ng Nueva Vizcaya na matinding sinalanta ng bagyong Pepito, kung saan bitbit ng Pangulo ang cash assistance mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Ayon sa Pangulo, magagamit ito ng mga piling benepisyaryo para sa kanilang pagkukumpuni ng nasirang mga bahay at iba pang ari-arian. Bawat pamilya may sarili-sariling pangangailangan na hindi kasama sa food pack, hindi kasama sa medical kit, hindi kasama doon sa mga aming binibigay. Kaya magbibigay kami ng cash para doon sa mga naging biktima para meron silang gamitin para makabili kayo ng inyong mga pangangailangan. Bukod pa rito ang 2.5 million pesos mula naman sa DSWD para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program kung saan nakatanggap ng tig 5,000 piso ang nasa 500 benepisyaryo. Nanguna rin ang Pangulo sa pamamahagi ng mga family food pack mula sa DSWD para sa nasa 1,000 benepisyaryo. Bagay na siniguro niyang magpapatuloy hanggang makabalik ang mga apektadong residente sa kanilang mga tahanan. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo na dapat sapat ang supply ng mga FFPs sa pamamagitan ng whole-of-government approach at sa tulong na rin ng mga pribadong sektor. Kaya't importante na sapat ang aming supply, patuloy ang aming pag-produce nito. Dahil nga, inaalala ko lagi, sa dami ng dumaan na bagyo, sa dami ng mga naging biktima, nahirap naman, maubusan tayo dito. Kaya po, ito lahat ay pinagsasama-sama natin kasi ang aming gagawin ay mula ngayon, we will continue to distribute itong relief goods hanggang hindi na nangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga tiga-Biskaya. So tuloy-tuloy yan hanggat makabalik na kayo sa kayong tinitirahan at meron na kayong kaya na ninyong bumalik sa dati ninyong buhay. Sa ngayon, ina-assess na ng DA ayon sa Pangulo ang pinsalang iniwan ng bagyo sa probinsya pagdating sa agrikultura para maikasa na ang tulong na ibibigay sa mga apektadong magsasaka. Hihilingin namin sa local government kung gagawa tayo ng listahan ng mga magiging farmer beneficiaries dahil kailangan natin bigyan ng assistance. Ang assistance, meron tayong cash assistance para sa mga farmer, para sa mga magsasaka. Meron din tayong non-cash. Ininspeksyon din ng Pangulo ang bypass road sa Bambang Nueva Vizcaya na nagtamo ng 15.5 million pesos na halaga ng pinsala, kung saan ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagkukumpuni nito at nais niyang mas maging matibay ang istruktura para hindi na masira pa sa mga darating na bagyo. Sinimula na ang pag-aaral para sa pagbuo ng master plan para sa river basin sa bansa kabilang ang Cagayan River. Ibinalita ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Isabela para mamahagi ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka, maisda at kanilang pamilya. Sinisimulan na rin ang pagsaayos sa Magat Dam sa Isabela, gayon din ang pagpapatayo ng flood control structures tulad ng Tumawini River Multipurpose Project. Ayon sa Pangulo, bukod sa makatutulong ito para maibsan ng baha, pwede ring magamit ang mga istruktura para sa patubig. Ang inyong pamahalaan ay lagi namang handa na tumulong at samahan kayong makabangon bilang karagdagang suporta sa inyong pagbangon. Naglampo ng tigli 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo para dito sa Isabela at sa Quirino Province. Mga kababayan, alam ko pong mabigat ang inyong iniinda. Ngunit sana hindi po tayo panghinaan ng loob. Hangad ko ang ating sama-samang pagbangon na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Muli, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Isabela. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa susunod na linggo para sa isang araw na working visit.
Ayon sa Presidential Communications Office, bagaman maikli lamang ang panahon ng working visit ng Pangulo doon, inaasahan na magiging produktibo ito. Kabilang sa aktibidad ng Pangulo roon ang pakikipagkita kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kung saan inaasahan mapag-uusapan ng dalawang lider ang ilang usapin na makapagpapalakas pa ng ugnayan ng UAE at ng Pilipinas. Humingi na rin ng paumanhin ng Pangulo sa Filipino community sa UAE na hindi niya na mabibisita dahil agad siyang magbabalik sa Pilipinas para personal na mga siwa sa relief at reconstruction activities sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Nakapaghatid ng serbisyo ang Love for All Caravan sa Pasay City sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Layo nito na matulungan ang publiko na nangangailangan ng atensyong medikal. Hindi pinalampas ng ating mga kababayan sa Pasay City ang hatid na tulong ng Love for All Caravan na layong ilapit pa ang iba't ibang serbisyong medikal sa publiko. Kasama dito ang libreng laboratory services gaya ng blood test, urine test at iba pang mahalagang laboratory procedures. May libreng konsultasyon sa mga espesyalista tulad ng pediatrics, gynecology at general medicine. Namahagi din ito ng mga gamot sa mga nangangailangan. Ang libreng dental services at maging complementary minor surgical procedures para sa mga eligible patients. Kaya naman maaga pa lang ay nagpunta na dito si Nanay Rowena at Nanay Rodora. Napakalaking tulong ho talaga to para sa mga katulad namin, lalo na sa senior citizen. Ang laki-laking tulong nito, imbis na mapupunta yung kukuha kami sa bulsa namin, pambili, parang libre na lahat. Walang kahirap-hirap, kumbaga, laking tulong. Malaking tulong po dito sa Pasay yan. Lalo na po yung maintenance sa mga gamot. Kaya mas masaya ho. Sa high blood, sa diabetes, sa rayuma. Ang Love for All Caravan ay sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nandito po kami para itupad yung pangako ng asawa ko. Sabi kasi ng asawa ko sa SONA niya, we should bring government services closer to the people and not the other way around. Kasama rin dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOH, DSWD, DTI, DILG, PAW, NHA, Pag-ibig, PCSO, TESDA, DA na may dalang agricultural materials at seedlings, habang ang CHED naman ay may hatid na scholarship grants. Tuwang din dito ang mga pribadong sektor gaya ng Go Negosyo na may livelihood mentoring. Ayon sa Pasay LGU, malaking tulong ang national government sa mga programang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Nagkakadugtungan at nagtutulungan ang national agencies, pati po ang local government para po ang mga pagkukulang namin ay magkaroon po ng kadugtong upang masagot ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Ayon sa alkalde, hindi ito dito natatapos dahil ang LGU ay may mga programa ng ipinatutupad. Okay, kung nagustuhan ninyo ang ating good news mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. At saka kung hindi pa kalabisan sa inyo mga kababayan, please share ho natin. Malaking tulong yan, okay? So anyways, i-shoutout natin si JRN, kasama natin si Jenky Arellano, Edwin Salamanca, Helen Zamudio, Jose M. Bornos. Nandiyan rin po si Alicia Lee, Caroline Campos, Nida Ichhaka, Mercy Calatrava, Celestial F. De Los Reyes, nandiyan rin po si Efren Radok, Apple Nash, Gaysilda Langbat, Lucita Tolentino, Boboy Elmido Cosin Sadugyo, hi to Elsa Hoffman, and hi to JB Carillo Bastismo. Okay, so makahabayan ko, naalala nyo ba yung, that is 2 days ago if not mistaken, na vlog ho natin. Diba ang title po nating vlog mga kababayan, nagre-resign na. At saka napag-usapan natin doon, ito pong si Zulieka mga kababayan. Zulaika mga kababayan. Diba sabi ko, at doon po sa vlog, sabi ko mga kababayan, na hindi magtatagal, ito pong si Zulaika, ito po yung magre-resign po sa OBP mga kababayan. Diba yung po nung time na siya po'y nabagbaka makahabayan? Kasi nga, siyempre siya po'y na-cite in contempt at saka talaga pong nabukbukan doon sa Kongreso dahil po sa issue po ng kanyang letter, ipinadala niya doon sa COA makahabayan para po pipigilan na hindi po magpadala or mag-comply yung COA sa hiningi po na audit report ng Kongreso makahabayan. Audit report po ng budget ng OBP. Diba siya po yung nakapirma doon mga kababayan? Kaya nga siya po ay na-set in contempt kasi nga yun po yung interference sa ginawa po sa pagkandak ng congressional hearings doon po sa Kongreso mga kababayan. So yun po ay labag talaga sa ating sa rules po or sa
labag po sa ating konstitusyon. So yun po yun po dahilan kaya siya po ay na cite in contempt mga kababayan. Okay? Diba sabi ko doon na hindi malayo siya po dito ay magre-resign kasi siya po ay mahirapan ditong ipaglaban, ipagtatanggol itong si Sara Duterte. Kasi nga, order na po natin dito, mahirap kasi lumaban nang wala kang alam mga kababayan. Mahirap na po kasing lumaban nang hindi mo laban. 'Di ba? Kompleto na ba 'yon? Sakto ba 'yung mga kababayan? So, doon nga, 'di ba sabi ko siya po hindi malayo siya po ay magre-resign. So ngayon, ito pong si Zuleika mga kababayan, talaga pong nangyari na siya po ay nagre-resign na. Gusto po siyang mag-resign mga kababayan. So according po ito sa balita ng ABS-CBN, sabi daw ni Zuleika mga kababayan, sabi niya, I want to resign. I want to resign from the office of the Vice President and I told her, okay. Yun daw ang sabi ni Zuleika doon kay Sara Duterte mga kababayan. So ang sabi dito ni Sara Duterte na okay lang daw sa kanya mga kababayan. No, nag-file po or yung sinabi po ni Zuleika na siya po ay mag-resign, okay lang daw kay Sara Duterte mga kababayan. Di ba nangyari talaga ang ating analysis dito? Nangyari talaga ang ating opinion na nakita po sa mangyayari mga kababayan. Hindi malayo, mag-resign talaga ito pong si Zuleika at nangyari talaga mga kababayan. Okay lang daw kay Sara Duterte. Pero dito dapat matakot si Zuleika mga kababayan. Diyan dapat matakot si Zuleika. Bakit? Well, alam ho natin, laki ng informasyong hawak po ni Zuleika mga kababayan. At marami pong alam si Zuleika dito kay Sara Duterte. Kaya dito na matakot si Zuleika. Kapag nandun na po siya sa labas mga kababayan, wala na po siyang security, wala siyang seguridad, diyan na po dapat siya magpanik. Hindi siya dapat po magpanik diyan po sa loob po ng detention center ng Kongreso, nakasama niya yung mga kapulisan natin mga kababayan, nakasama niya yung mga sergeant and arms, hindi dapat siya magpanik. Kundi magpanik siya kapag siya na po ay aalis sa OBP mga kababayan. Diba, correct mga amrong? Inuunahan na ho natin ang mangyayari. Pero yan po ang analysis po ni Sir Ivan mga kababayan. Ma'am Zuleika, diyan ka na po magpanik. Delikado yan. Pagka ka po ay ipapaligpit. Diba? So delikado mga kababayan, no? So anyways mga kababayan ko, so ipapatuloy natin po kay Zuleika kasi nga nakita rin po natin kahapon si Senator Amy Marcos mga kababayan, di ba pumunta rin po doon, bumisita po kay Zuleika. Kasi nga high profile nga itong si Zuleika. At saka napaka-critical po yung informations hawak dito kay hawak po ni Zuleika mga kababayan. So ipakita ko muna sa inyo ang balita na kung saan ito po'y prueba na siya po'y pumunta doon mga kababayan. Kuyang Kaloy, dumalaw si Senator Amy Marcos kay Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, na nanatili ngayon dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Alas 2:22 ngayong hapon na dumating si Senator Marcos sa VMMC sakay ng isang helicopter. Agad na dumiretso ang senador sa gusali kung saan nananatili si Attorney Lopez, kung saan siya ay dumiretso nga doon. Samantala ay tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang senador, ngunit inaantabayanan pa natin kasama ng iba pang mga miyembro ng media ang pagbaba dito sa gusali ditong senador kung saan nananatili si Attorney Lopez. Okay, so dahil po nakita siya ng mga loyalista makabayan, ng mga Marcos supporter na pumunta doon kay Zuleika, so siyempre ang pangit talaga po ng mga comment dyan. At saka dito po sa mga comment kababayan, nakita natin dito na wala na talaga pong suporta si Senator Amy Marcos galing po sa mga loyalista at saka Marcos supporter mga kababayan. Sabi dito po na ni Daymark Estriver, we can only imagine how much Lopez knows about the confidential funds anomaly. Death Squad can silence her off permanently anytime. 1 BP plus 3 sitting senators ang kanyang security mga kababayan. Bitter half ng BP nila ay may negative yan. Sabi pa dito, magbago man ang isip nito, wag nang iboto. Bastos kay PBBM, mas lalo na siya sa mga loyalistang sumusuporta sa mga Marcos. Sabi pa dito na baka binabantayan niya na rin mga moves nila. Baka ang maraming nalalaman, protect the queen nga daw. O nga no,
Di ba sinabi niyan makabayan, protect the queen. Kaya nga, binabantayan nila itong si Zuleika baka po ito ay kakanta makabayan. Ang ginawa dito ng mga DDS, pre-notiktahan nila itong si Sara Duterte. Kapal talaga ni Aimee dahil ay boycott natin, wag nang iboto. Meron si Aimee hiya, wala. Bantay sarado na mga kalyado, baka bumaliktad at ibubunyag ang katotohanan. Tawag dyan, protect the source. Kasi nga si Zuleika ang source makabayan, di ba? So ngayon, meron ipapakita sa inyo na video kasi nga dito po, natawa ako talagang viral na viral kahapon makabayan. Di ba si Katon Ying? At saka doon po sa ipinakita po na video ng mga DDS makabayan, ng mga gonggong, yun po ay splice video ni Katon Ying. Ngayon makabayan ko, para po maintindihan natin lahat kasi nga 'di ba mayroon pong nag-message sa atin, sabi nila si Ivan, parang bumaliktad daw si Katon Ying kasi pangit daw sinabi dito kay PB Makabayan about sa corruption, about dito sa mga porsentuhan ng proyekto at saka hinahamon niya si PBM na nawagan siya kay PBM. Okay? So kapag doon po na portion Makabayan at para maintindihan natin, ipakita ko sa inyo yung portion na pinost na mga DDS at saka hanggang doon lang Makabayan. For more details, let's watch this. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit papano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Okay, kung doon na po ninyo papakinggan makabayan, di ba parang against talaga naging against dito si Katon Ying doon kay PBM or sa Marcos admin. Kung doon lang na portion makabayan, di ba? Kaya nagiging advantage yan, yung video na yan sa mga DDS. Nagbunyi nga sila bumalik na daw si Katon Ying makabayan, DDS na daw dahil lang po sa portion na yon. Pero alam niyo makabayan, agree ako doon kay Katon Ying. Totoo lang, agree ako doon na merong garapalang nangyayari katiwalian po sa mga ahensya natin sa panahon po ni PBM. Meron talaga yung panahon po ni Sara Duterte na siya po ay isang sekretary po sa DepEd and also sa panahon ngayon siya po ay isang hinawakan niya yung ahensya po ng OBP Makabayan dyan po sa OBP. Meron pong malaking katiwalaang nangyayari dyan. Correct if I'm wrong? Diba? Yan po kanyang ibig sabihin. And also sa mga congressman makabayan, dinamay na lang po ni Katon Ying. Pero agree ako doon makabayan, totoo lang, agree ako dyan. Marami na pong katiwaliang nangyayari sa gobyerno natin since noon pa po makabayan. Diba? Hindi kasi ipinakita ng mga DDS na sinabi po ni Katon Ying since Duterte time makabayan. Yun po'y pinutol nila. Hindi niya pinakita. Kasi nga para gusto nila na makita po ng kalamang ototo ng mga followers, ng mga viewers na yung pinatungkulan po ni Katon Ying, yung Marcos admin under po kay PBM. So marami naman talagang nangyayari. Yung mga porsentuhan po sa Project Makabayan, makailang beses ko sinabi dito na meron katiwalaan sa mga ahensya. Kasi nga noon ako po ay isang salesman makabayan at ang hawak ko po na mga account sa government. Gobyerno kay alam na alam mo yan Sir Ivan.
Yung porsintuhan, yung patungan po ng presyo mga kababayan, gawain ho yan. Hanggang ngayon mga kababayan, nandyan pa rin ho yan, hindi yan mawawala. Parang tinatawag na yan na parang for the boys yata ang term yan. Sakto ba? Di ba? For the boys ang tawag niyan. Or padulas mga kababayan. Yan kasi ang tawag nila yan. Hindi ho yan nawawala. Pero nahirapan ho silang gawin niya ngayon sa malakihan mga kababayan. Mostly makikita ho natin ngayon yung mga padulas, yung mga for the boys na yan sa mga pangmaliitan po na mga proyekto. Pero katiwalian pa rin po mga kababayan. Meron ho yan at alam ho yan ni Katonyeng at alam ko rin po yung makabayan kasi experience ho yan ni Sir Ivan. Diba? So tama lang po siya po ay nanawagan na sana maputol na po. Pero ang hindi kasi ipinakita po na magunggong na yan na ang pinatutungkulan ni Katonyeng tiniran niya. Ito pong si Sara Duterte at saka sinabi niya kung saan nagpisa po yung katiwalaan sa panahon po ni Digong makabayan. Pero naging continuous lang sa panahon po ni PBM. Kaya hinamon niya si PBM na sana daw matigil na sa panahon ngayon. For more details, let's watch this. Dapat ay mabusisi din natin. Because no one is above the law. Hindi po ba? Ang problema po kasi, halimbawa yung COA natin, ang COA, wag magagalit ang COA ha. Ang problema po sa COA, may mga resident auditor po yan. Nasaan po ba resident auditor? Kaya nga tinawag na resident auditor nung isang ehensya. Maniniwala kayo, again, huwag kayong magtatampo, meron na pong itong mga napatunayan in the past na yung COA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Kasabwat ng government agencies sa misuse of funds. Kaya, hindi po pwedeng iasa sa COA. Bagamat dapat ang presumption natin may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara pero this should not stop with OVP. Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon-bilyon piso, ginagastos lang po nila sa ganyan. Mga kababayan, nakikita niyo po ba yung sitwasyon? Kaya lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako kampi pa nga ako sa kanya sa una, kaya lang, dapat medyo nirerendahan niya yung kanyang sarili sa pagsasalita. Para sabihin niyang naiisip niya, pinupugutan niya yung mga... those words should not come from the mouth of a sitting vice president, the number 2 top official of the land. Hindi po bagay yun eh. Diba? Yung mga ganon, salita ng kanyon eh, salita ng napipikon eh, no? Salita ng napipikon. Kaya walang mangyayari sa bayan natin. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano nakakapag-message ako sa ibang mga
nasa inner circle. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Ugali ba? Hindi ugali ng mataas na opisyal ng pamahalaan yan. Hindi po, opo. Ako yun lang, ito, usapan na tong, usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya. Yung mga kongresista, binibenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going to the dogs. May problema ba ang administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. Yung mga ang problema kasi sa kanya, sasagutin lang eh. Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Ikaw nga yung nakakaalam kung merong katiwalian yan o wala. Saka naman nakakita. Apat na withdrawal ng 125 million each, kalahating bilyon. Sabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba, mga kababayan? O ayun na, 'di ba mga DDS, naintindihan na ba natin? And also sa mga Marcos supporter, mga loyalista, hindi dapat tayo maging dismayado dito kay Katunying. Okay lang po ang kanyang ginawa mga kababayan. Okay nga yan kasi nga ang kanyang statement na binitawan, constructive criticism ho yun. At saka doon po sa kanyang mga sinabi mga kababayan na wala po siyang, 'di ba, wala siyang sinabi na ang garapal dito, ang nangurap dito, meron pong katiwalaang nangyayari sa office po ni PBM. Di ba wala siyang sinabi ng ganyan? Wala po kay PBM ang problema. Wala pong garapalang nangyari sa office ni PBM, kundi nasa ibang ahensya makabayan. Yun po kanyang ibig sabihin. Kaya gin-challenge niya, kinull out niya si PBM kasi nga meron siyang concern kay PBM. Kasi siya po'y binakbakan ngayon makabayan. Binakbakan siya ng mga sangkatirbang mga paninira galing po sa mga DDS makabayan. Kaya kinull out niya si PBM. Kaya para sa akin, okay lang po yung makabayan, okay o yun. Kasi nga bilang isang Pilipino, bilang isang netizen, bilang isang taxpayer, may karapatan rin po tayong malaman kung saan ginamit yung mga budget. Kaya kinull out po ni Katunying si PBM makabayan, di ba? Pero doon po sa kabuuan po ng vlog ni Katunying, ang kanya pong pinatutungkulan doon, ang kanyang pinitik, kinurot, yung pong si Sara Duterte at saka sa panahon po ni Digong makabayan. Pero yan kasi ay pinutol ng mga DDS para hindi mahalata makabayan, para magiging advantage sa kanilang personal na interes. O, di ba? So, anyways makabayan ko, isa naman natin. Nandyan po si Barbara Butler, Paterno Vindana, hi to Jerry Doliente na nandyan sa Baguio City. Hi to Marilo Bidnarek, Zini Chan, Ding Dong. Nandyan po si Zara Brightman Blanc, Dolores Aldaya. Hi to Gloria Marquez, Lorito Kalinlem Jr., hi to Lodi Kitain. Nandiyan po si Marjorie Minzares from Sydney, Australia. Peaceful Sea Turtle, Benedicto Cano, and hi to Ragkan. Okay, so makabayan ko, babalikan natin po si Sara Duterte. Kasi nga,
Di ba si Sara mga kababayan, siya po ngayon yung naging attorney ni Zulaika. Which is, yan po ay bawal po sa batas mga kababayan. Yan po ay bawal po sa konstitusyon ho natin. So nilabag po ni Sara Duterte ang ating konstitusyon. Pero dahil po siya nabulag ba? Dahil po sa kanyang pagmamahal kay Zulaika mga kababayan, pagmamahal ba? O dahil po sa kanyang pagprotekta kay Zulaika para hindi po kumanta mga kababayan, so nagiging gonggong itong si Sara, nagiging bobo mga kababayan. Siya po ay isang attorney without case. Totoo ba yun? Wala siyang kaso na hanawakan mga kababayan kahit isa? O wala bang naipanalo na kaso mga kababayan? Okay? So dahil nalaman ho yan ng IBP mga kababayan or Integrated Bar of the Philippines na dito po sa ginawa po ni Sara Duterte, siya po or meron pong sinabihan dito yung taga IBP kung ano ang pwedeng ikaso kay Sara Duterte mga kababayan. Ano yan Sir Ivan? Attempted murder ang pwedeng ikaso dito kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, makakuha po tayo ng reaksyon mula po sa Integrated Bar of the Philippines. Ito mga naging pahayag po na unang-una ni Vice President Sara. Ano ba ang nakikita po natin na legal implications po nito galing sa isang vice-presidente po? Well, of course, it is very sad. It is serious. Siya mismo nagsasabing it is no joke. I suppose from the point of view of the First Lady, kasi meron siyang mga binitawang very serious allegations of offenses, criminal acts on the part of the First Lady. If it is not true, then it could be libelous. No? Sa aming profesyon naman, dahil abogada ang ating Vice President, it might amount to a violation of Canon 1 ng aming profesyon na a lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal processes. Kung ikaw ay mangongontrata ng isang tao, isang grupo na papatay kung may mangyari sa'yo, hindi naman yan respect for law or for legal processes. So that is very unethical conduct, not only as a lawyer, but baka dun din sa RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Apo, itong mga serious na pahayag po ni VP Sara, kung sakali po na ang gobyerno ay kumilos dito, sino po ang dapat manguna, sir? Kung mag-investigate pa ba o magpa-file na directly ng case? Well, number one na dapat, kahit walang utos, yung Presidential Security Command. Kasi trabaho ng mga yan na protektahan ang Presidente, Vice President, at yung mga ka-level nilang dignitaries na pupunta sa atin. So, yan naman, hindi lang naman yan kagaya ng pulis na action mag-investiga kung may nangyari na. So, mga preventive, dapat i-verify nila meron ba talaga, sino ba itong kinontrata niya. Kasi malinaw yung kanyang sinabi na mayroon na siyang kinontrata. Hindi nga lang niya sinasabi kung isang tao o grupo. So dapat tignan nila kung totoo yan, mag-investigate at kung meron man, kinakailangan they take preventive action. So yan. Pangalawa, yung First Lady. Kasi siya yung private offended party dun sa libelous, maaring libelous remarks niya. Kasi sabi niya, siya yung pasimuno nung panunukol dun sa mga kawani ng gobyerno. Siya pa nagturo sa kanya. Okay. Pangatlo naman, yung Department of Justice. Kasi merong possible violations ng revised penal code. Yung iba, sinasabing grave threats. Yung iba naman, sa tingin ko mas plausible, yung attempted murder. Kasi when you contract somebody to kill particular persons and you agree on it already, baka mahulog na attempted stage yan ng murder. Sa aming mga abogado naman, any citizen, any lawyer, or even the Supreme Court and the IBP can by itself, without a complaint, investigate itong ginawa niya. Si number one, unethical conduct yung pagmumura. At marami ng mga abogado ang naparusahan
dahil sa pagmumura. Pangalawa, ang ethical conduct din, yung pag agrabyado ka o kaya sa tingin mo may threat sa iyo, ang gagawin mo, mamamontrata ka ng isang tao, isang grupo para patayin din yung tatlong tao. And that's not respect for law or legal processes. That violates Canon 1 of our Code of Conduct of bilang lawyers. So, ito yung mga posibleng legal implications or legal moves na kaharap niya. Pwede rin yung political, yung impeachment. That is left to the wisdom and discretion of the lower house, mga congressman. O, di ba? Klaro na, Didesa. Yan po'y advice galing po sa IBP or Integrated Bar of the Philippines. Yan po'y group po sa mga attorney. So alam nila na marami pong nilabag, marami pong violations na nagawa itong si Sara Duterte. Ano ang advice po ng taga-IBP sa DOJ, mga kababayan? Di ba ang pwedeng ikaso dito kay Sara Duterte? Attempted murder. O di ba? Yari si Sara, mga kababayan. Yari si Sara talaga eh. So anyways, isa po natin, no? Nandyan po si Jess Subto from Calaba, Laguna. Hajo Checky Reyes from Davao City. Edwin Marita Nagom ng Balagtas, Bulacan. Nandyan po si Perlita Petersen. Hi to John Wick Cristianero ni Pomosino. Kasama rin po natin si Ashen, Evelyn Garcia, Robel Ferrer Official, Marilyn Ostria Ramirez. Nandyan po si Maggie Eugenio. Hi to Benjamin Maypay, Sagittarius Ophelia Croft. Hi to Lynn Mo 0608, Training Lozano. And hi to Eleuterio Pajarillo. Okay. And also, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Attorney Claire, mga kababayan. For more details, let's watch this. Or ng mga kayang labanan itong ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyo? Oh, di ba? The point of this, all this drama is to, di ba? To call the people, help them na ito si PBBM ay bumaba na. Yun ang purpose nila, pababain. EDSA, because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. So, pag bumaba si PBBM, aangat si VP Sara, right? Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano Korupsyon at krimen. Tandaan natin, naglabas ng ano tawag dito? Statistics, records, si Senator Cheese, ha? Si SP Cheese, si Senate President Cheese. Lumalabas na sa panahon ni PBBM at sa panahon ni Pangulong Duterte, mas maraming krimen nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Bakit ba yung iba, nabubulag yung mga records ng panahon ni Pangulong Duterte? As if ba heaven tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte? As if ba guminhawa yung buhay natin at that time? Ha? As if ba hindi nangutang ng malaki si dating Pangulong Duterte na umabot ng utang niya is 7-point-something trillion? Siya lang ang nangutang. Bakit hindi yun nata-take up? Diba? Ba't hindi nata-take up yun? Diba? Eto, sabi ni Champurado, pa-victim, kumita na yan. Wala masusunod sa people power, daming problema ng tao. Yeah, pero nakikita nyo, saan gumagawi yung drama? From drama to people power. po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Oo. Sumisigaw ba kayo, mga ka-clear? Parang hindi po ko pa ngayon na ako sumisigaw kasi topic natin. Pero rightfully yes, attorney, may plano sila mag-people power pero wala ng people, wala na ring power. Oo nga. Diba? Imagine niyo, because of because of Atty. Zulaika, ito lang is it because of Atty. Zulaika mag-people power? Ha? Tandaan natin. Ako, siyempre ayoko na may mangyari hindi maganda kay Atty. Zulaika. Diba? We want her to be in good shape. Pero hindi natin dapat kalimutan ano ang naging trabaho niya sa OVP. Kahit i-deny niya ng i-deny ang kaalaman niya dyan, that's baloney. Hindi yun nakakatotohanan. Hindi yun kapanipaniwala.
Tingnan mo nga kung gano'n kayo ka-close ni VP Sara, niyayakap mo nga eh. Ayaw mo na iwan ka ni VP Sara. So, ibig mo sabihin, yung mga gastusin sa confidential funds na ikaw ang second in command, BO-BO ka? Wala kang kaalam-alam? Pamira naman yun. I am Lorena Urig. Para sa akin, hindi o wala silang makukuha mga tao para mag-people power dahil mga Duterte ay liars. Yan. Ito, sabi ni Robert Protasio, delikado tayong lahat dyan kay Sara kapag biglang naging presidente yan. Aw! Naku, ewan ko, Roberto, hindi ko alam. Si Roberto. Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Although na-take up na natin itong mga clear, sa happyawan ko lang. Kung ganito ang mindset ng isang presidente natin, magiging presidente natin, KILL, tulad ng tatay niya, ano na? Diba? Ang solusyon ba sa problema, mga kaklir? Ang solusyon ba sa ganitong klaseng problema ay KILL? Ganun na ba kawalang halaga ang buhay? Ganun na ba kawalang halaga yung buhay? Katakot, di ba? Nakakatakot. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Usapang kriminal ang dating, no? So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust. Drama pa more, sabi ni Madam Risa TV, para hindi makapunta bukas sa Quadcom. Lights, camera, action. Yes, I doubt. May sakit pa yan bukas. Kaya nga dapat ang veterans maglabas na wala siyang problema. Ba? Dapat maglabas ng findings na walang problema. Sa medical history niya, walang problema. Magkamuhi ng hopelessness. Kasi... Okay, Miss Montreal, sabi niya, sorry po, Tatay Gis, you can't compare Sara Duterte's behavior to German Shepherd dog. German Shepherd is more easy to tame, depends to the handler. Unlike Sarah's behavior is insane. Miss Montreal. It reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. With that, don't tell me, hindi siya nagpapasaring sa milyong Pilipino. And maybe, lagi yung pinangangalandakan yung 30 million na bumoto sa kanya. Pero karamihan doon, mga ka-clear, mga PBBM. Ayan nga, hanap niya camera para maka-acting. Yun na nga di ba, Sir Alex? Di ba? Bakit kailangan mo ng camera? Pag nagagalit ka, dapat may camera nakatutok sa'yo. Nagagalit siya, tinawag niyang mukhang bakla. Yung police, may camera. Tapos instead na ilarga niyo na papunta sa ospital, ang drama niyo pa doon sa sa may veterans. Diba? Isasara lang yung pinto, siguro hindi siya nakita, bakit dagsa yung tao. Kinakalumpun-punan siya, di siguro siya nakita ng police, isasara na sana. Ang drama ngayon ni VP Sara, pagsasara no pa ako ng pinto, naman. Hindi naman masasara yung kung may nakaharang, di ba? At attempt pa lang to close. Diba? Alam ko yan, ma'am. Kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Ayun! Sabi ko, yun ang gusto niyang palabasin. To all the Filipinos, that PBBM won because of her. Because of her alone. Pero akala ko ba kanina may video tayo, mga ka-clear. Kaya ginamit niya to win the votes of the Filipinos, ginamit ni PBBM yung 20 pesos na per kilo na rice. Ngayon, siya na lang. Siya na lang yung dahilan. Ano ba talaga, ate? Diba?
So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan. The purpose is to show this to the people. Kaya nga, pag hindi nalaman ang punot dulo nito kung bakit na-contempt, kaya sinimulan natin kung ba't na-contempt, di ba? Diba? I know, simulan natin yung palang exposés niya. Tapos yung bakit na-contempt, saka ngayon. Kasi para maliwanagan tayo. Ngayon, pag hindi nakita yan kung bakit na-contempt, sa nag-start yan, ang tao talaga iisipin, ape. Kasi may drama eh. Nagdrama sila sa harapan ni because they did not expect na madadala pa sila sa veterans. 'Di ba? Kasi si nang pumasok umeksena na si General Torre, kamot na lang sa ulo si VP Sara. Comply na lang sila, 'di ba? Appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo, pero sa sobrang hirap. Diba, ang intention talaga daw ng mga tao is sumali sa kanila. Bakit? Sila yung Friday group something, Friday EDSA Friday girl, EDSA Friday group, basta may EDSA. Na parang every Friday nandun ba sila? Dati nandun si di ba? Remember? Si Harry Roque, yung pagkatapos niya mapakawalan, pagkatapos niya ma-detain, di ba? Pagkatapos niya ma-detain, ano nangyari? Nandun siya sa EDSA, di ba? Yun yung Friday. So kaya lang, hindi dumadami. Sabi nga nila mga kaklir dito, hindi dumadami. Because maybe people, katulad yung sabi mo, mas gusto nila maghanap buhay. Or maybe, more, or majority of the people, diba, alam na nila what is really happening. Alam niyo mga kababayan ko, napansin ko lang parang may takot yata yung mga DDS dito kay General Torre. Napansin ba natin? Kasi kung hindi po si General Torre ang pumunta doon sa St. Luke's Makahabayan para, di ba, meron po siyang order galing po sa SILG na ililipat po si Zulaika doon po sa Veterans sa Hospital Makahabayan. Susunod kaya di ang mga DDS, sila si Sara Duterte, sila si Bato, kung ibang pulis ang pumunta ng Makahabayan? Naisip ba natin yan? Ang ibig sabihin, kaya nga ipinadala doon itong si General Torre kasi nga takot sila kay General Torre Makahabayan. Tingnan nyo, wala silang nagawa dahil po si General Torre ang pumunta ng Makahabayan. Kung iba po na pulis, lalamunin ho yun ni Sara Duterte. Anong ginawa ni Sara doon sa isang pulis Makahabayan? I-close na yung ambulansya. Diba? Tinawag niya na bakla ang pulis Makahabayan. So nang dahil po si General Torre ang pumunta doon, wala silang nagawa kundi sumunod na Makahabayan, di ba? So nakikita natin dito, takot na takot sila kay General Torre. Okay? So anyways, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some